Magandang umaga, Santa Ana Church. Salamat sa biyaya ng Panginoon na ako po ay nakatayo sa inyong harapan upang magministeryo sa inyo ng salita ng ating buhay na Diyos. Ang inyong kamanggagawa, Pastor John Ramos. Amen, sa Medan, Indonesia. Nais ko pong pasalamatan ang ating butihing pastor, Pastor Franco Caaminio. Amen, na nasa Japan ngayon. At ang kanyang may bahay, Sister R.A. Amen, sa kanilang imbitasyon, paanyaya upang makapagpangaral sa inyo ng salita ng ating buhay na Diyos. Guys, kung ipaalam sa inyo na mahal ka ng Panginoon and your life has a purpose, hindi aksidente na ikaw ay iniligtas ng Diyos. You are saved with a reason. You were saved with a purpose. Sapagkat meron po tayong misyon na dapat i-accomplish sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Buhay na kanyang ipinagkatiwala sa atin. So I want you, amen, to open your heart and allow God to speak to you, to challenge you, amen, sa umagang ito na ating hakbangan, amen, ang layunin, ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, sa ating mga dalang Biblia, this is a very familiar passage in the Bible from the book of John, chapter 3, verse 16. I want to preach about God's heart, world mission. Kaya kung nais nating malaman kung ano yung nasa puso ng Diyos, walang iba kundi ang sanlibutan. Nais ng Diyos na iligtas ang mga tao sa mundong ito. So, if you want to know the heart of God, kung nasaan yung puso ng Panginoon, ang nasa puso ng Panginoon ay yung mga tao na sila ay magligtas. So, open your Bible in the book of John, chapter 3, verse 16. I want to preach about God's heart, world mission. Amen. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. Kaya una, nais kong dalhin sa inyo, God's plan are global by nature. Ang plano ng Diyos, ang mandato ng Diyos ay pangdaigdigan. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para abutin lang ang ating mga kapitbahay, abutin lang ang ating komunidad, ang ating bayan, ang ating syudad, but we are called to a global task, not just campuses nor cities, but we are mandated and commanded by Jesus to reach countries and continents upang abutin ang marami pang mga bansa. Kaya kung bakit, amen, kami ay narito sapagkat ito ang puso ng ating buhay na Diyos. Hindi lang na maabot yung bayan na pinagpapastoran ko dati sa Colase. Kakatapos na namin, amen, ma-construct yung church building. Amen. Hallelujah. That church we pastored for 15 years. Pwede kaming manatili doon. But why we are here? Because this is the plan of God. This is the mandate of God. And His mandate are global by nature. Kaya ang sabi ng ating teksto, for God so loved the world. Amen. The world, amen, is in the center of the heart of God. The world catches, amen, the attention of God. Nandoon yung focus ng Diyos sa sanlibutan. Nais ng Diyos na mangagligtas ang mga tao sa sanglibutan.
Ang plano ng Diyos ay naihayag sa Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed Adam and Eve. Amen. And God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So makikita natin, God blessed them. For what purpose? They were blessed to be fruitful, to multiply, and to replenish the earth. Kaya sa sa simula, nais na ng Diyos punuin ang buong mundo. At ngayon ang mundo ay puno na ng mga tao. At nais ng Diyos na ang Ebanghelyo ay maidala sa lahat ng mga bansa. Not just campuses nor cities, but countries and continents. Sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon are parochial-minded. They won't go beyond their church premises. Some are short-sighted. They can't see beyond their horizons. I want you to know that you were saved not just to sit down and do nothing. You were saved to serve. Ikaw ay iniligtas ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. You were saved to become the extension of God's hand to reach and to save that which was lost. Kaya mga minamahal, hinahamon kita. Hakbangan mo. Amen? Sa maraming pagkakataon, hinahamon tayo ng Diyos na gawin yung sa palagay natin ay mahirap para sa atin. Nahakbangan yung sa palagay natin ay hindi mo kaya. Yung bagay na kinatatakutan mo, yung bagay na para bagang nahihiya kang gawin, lalo na yung mag-involve sa evangelism. Maybe matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka sumasama sa street preaching. Hindi ka sumasama sa personal evangelism. Amen? Matagal ka ng Christian, pero hindi pa alam ng mga office mates mo, mga kapitbahay mo, na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay Kristiyano. Kahit ang mga close friends mo, di nila alam na ikaw ay Christian. Sapagkat you felt embarrassed to be identified with Jesus Christ. Pero mga minamahal, wala po tayong dapat ikahiya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po nakakahiya ang ating Panginoong Jesus. Can you say amen? What He done on that cross, amen, ay hindi po nakakahiya na bagay. Amen. Hindi po nga tayo ikinahiya ng ating Panginoong Jesus. Nung dinala niya, binitbit niya yung ating mga kasalanan. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, siya ay napako, siya ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi niya ikinahiya yung ating mga kasalanan at hindi ka ikinahiya ng Diyos. Bakit tayo mahihiya? Amen. We must be proud that Jesus is our Lord and we are God's servant. We must be proud to be identified as disciples of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya kung hindi ka pa sumasama sa hayo, amen, iniligtas ka ng Diyos for your life to be a channel of God's salvation. Alam mo kapatid, may karunungan ka, may personalidad ka, gwapo ka, maganda ka, matalino ka, you are such a person of influence, why not use that to reach other people to the Lord? Simulan mo sa iyong pamilya. Simulan mo sa iyong mga kaibigan. Amen. And then, sumama ka sa outreach. At magbigay lang muna ng tracts. Kung hindi mo pa kayang tumayo. And then, umakbang. Mag-testimony. Magpatotoo kung paano ka iniligtas ng Diyos, pinatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan, at binago ang iyong buhay.
Because your testimony has a tremendous power upang magdala ito ng impact, amen, sa mga tao na nakikinig. Your life can become a reference point of what God can do in their lives. Because kung nabago ka nga ng Diyos, kung pinatawad ka nga ng Diyos, sila pa kaya silang baguhin din, patawarin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya mga minamahal, humakbang po tayo. Can you say amen? At alam ko na ang bawat churches, amen, ay pwede maging avenue ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kung mapapansin natin, amen, sa ating kapulungan, ginagamit ng Diyos ngayon ang ating kapulungan, amen, na abutin na ang mga bansa. Dati, yung ating mga fellowship churches ay nagtatanim lang sa mga barangay-barangay, nagtatanim sa mga bayan-bayan, syudad, probinsya, regions, mga isla. But now, we go beyond borders. Amen? Bakit natin ito ginagawa? Sapagkat ito ang puso ng Diyos. And you say amen? This is the heart of God. World mission is God's heart. Kaya kung nais mong matumbok ang puso ng Diyos, kung nais mong malaman ang nasa puso ng Diyos, walang iba, amen, na nais ang Diyos, kundi maligtas ang buong sanlibutan. For God so loved the world. But how about you? Do you love the world as God loves it? Do you see the world as God sees it? Can you say amen? We must desire to dream the dreams of God. Na maging hangarin natin, ang hangarin ng Diyos. Ang hangarin ng Diyos ay walang iba. Sa buong sangkalawakan, God doesn't care about, amen, any material things. Heaven and earth will pass away. What really matters to God, amen, ang kaluluwa ng tao ay makatanggap ng kapatawaran. Ang kaluluwa ng tao ay makatanggap ng kaligtasan. And for that reason why Jesus came to seek and to save that which was lost. And as a church, tayo po ang extension ng kamay ng ating Panginoon. We are the visible body of Jesus Christ. We should be forwarding, we should be moving, and we should be reaching that which was lost. Be involved. Can you say amen? Hindi naman lahat ay magkakaroon ng, amen, magkakataon na makapunta sa ibang bansa. But you can pray for the missionaries. Can you say amen? Hallelujah. May magagawa ka. Amen? Kung hindi ka man makapunta sa ibang bansa, puntahan mo yung kapitbahay. Amen? Puntahan mo yung kaibigan, ang iyong best friend, ang iyong classmate. Make Jesus known to them. Hallelujah. Dalhin mo sila sa church. I-invite mo sila sa gawain ng Panginoon. That is still a part of the world mission. Kaluluwa din sila na kailangan makatanggap ng kaligtasan. Amen! Second, let's talk about a heart for mission. Kailangan mayroon po tayong puso, mayroon tayong, amen, pagnanasa, amen, sa misyon. Amen? And one of our purpose, one of our life's mission, why we exist, amen, ay hindi lang para ma-enjoy ang buhay, hindi lang para matuklas ang sanlibutan. Amen. We were created for a reason. We were created for mission. Can you say amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, that He gave His begotten Son. Amen. Grabe ang passion ng Diyos upang iligtas ang sanglibutan to the point that He gave up the glory of heaven,
the light of heaven, step in to this dark and fallen world. Kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Why? Because God had a heart for the salvation of the unsaved. Kaya kahit ang kanyang bugtong na anak, itiniis niya na makita yung kanyang anak ay nagdurusa sa kamay ng mga makasalanan, on how they mock, on how they crucified, on how they made Jesus to suffer. He suffered in the hands of the sinner. Imagine the pain of the father watching his son. Amen. Suffered, tortured, bleed, and died in the hands of the sinners. Imagine the pain in the heart of God. But sa kabila ng sakit, hapdi sa damdamin, amen, mas pinili ng Diyos tayo kaysa sa kanyang anak. At handa niyang isacrifice ang kanyang anak para ikaw at ako ay maligtas. That He gave His begotten Son. Why He gave His begotten Son? Amen. Because this is, amen, His passion. God has a heart for world mission. For this reason, Jesus came. For this reason why Jesus suffered. He bled and died on Calvary's cross. Because God loves you. Because God wants to save you. Nais ng Diyos na iligtas ka, baguhin ang iyong buhay, at gamitin ang iyong buhay para sa kanyang karangalan. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Si Hudson Taylor ay nagsabi, I feel as though I cannot live if something is not done for China. Why Hudson Taylor spent the 40 years of his life in China? Because Hudson Taylor do have had a heart for mission. Si William Booth, founder of Salvation Army, sinabi niya, Oh God, what can I say? Souls, souls, souls. My heart hungers for souls. How about you? Ano yung kinagugutuman ng iyong kaluluwa? Maraming mga Kristiyano, why your spiritual life, amen, is dry sapagkat iba na yung kinagugutuman ng iyong puso. Amen. Gutom ka na sa mga material na bagay. Gutom ka na maging secure ang iyong buhay. Gutom ka sa karangyaan ng mundong ito. Right? Gutom ka, amen, sa papuri ng mga tao. That's why your spiritual life, amen, goes dry. Are you still hungry for the things of God? Are you still hungry na yung mga tao sa paligid mo ay mangagligtas at gamitin ng Diyos ang iyong buhay? Kaya merong isang Scottish evangelist. Ang pangalan niya ay si John Hyde. Amen. On his desperate prayer, he prayed this prayer, Give me souls or I die. Imagine, mas piliin niya pang mamatay. Amen. Kung hindi man lang gamitin ng Diyos ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Pero maraming Kristiyano ngayon, mas gustuhin pa nilang mamatay. Amen. Kesa gamitin ng Diyos ang kanilang mga buhay para iligtas ang mga nawawala. Papayag ka ba? Na mamatay ka lang, hindi nagamit ng Diyos ang iyong buhay to the fullness of His plan, to the fullness of His purpose, to the fullness of His calling for your life. I tell you, if you lay down your life to God,
mas mga dakilang bagay pa ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Can you say Amen? Hallelujah. You know what? Here in Medan, Indonesia, we are seeing, amen, the work of God in the lives of the people whom God is bringing to His church. Amen. Nakakatuwa pong tignan yung mga ginagawa ng Diyos dito sa mission field. Amen. Na makita yung mga buhay na binabago ng ating Panginoon. Amen. Mga buhay na pinapagaling ng ating Panginoon. Mga buhay na inililigtas ng ating Panginoon. At nais kong ipaabot sa inyo na kaya kang gamitin ng Panginoon. All you need to have is a surrendered heart. A surrendered heart for the will of God in your life. A heart, amen, that cries out for soul. A heart that is burdened for souls. A heart, amen, na tunay na nagmamahal sa mga kaluluwa. You have to say this to God. God, give me a heart for mission. Give me a heart, O God, for precious soul. A compassionate heart like Jesus. A burdened heart like my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. I closed with this, point number 3. An open door for world mission. Amen. We have this opportunity like never before. Amen. Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan sa pangdaigdigang misyon. Amen. We have this privilege like never before. Amen. To reach the world for Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng salita ng Panginoon, and whosoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Whosoever, kahit sino ay pwedeng mangagligtas. They can be saved. Ibig sabihin, walang imposible sa ating Panginoon. Can you say amen? Hallelujah. There is nothing too hard for the Lord. Amen? Ang mga bansa na dati ay sarado, ngayon ay bukas na. You know what? I want to give a short testimony, amen, of our ministry here in Medan, Indonesia. And we left our church in Kulasi month of December 2023. Amen. Naka-attend pa kami dyan ng conference sa Mandaluyong. Umangaral si Pastor Greg Mitchell. Amen. And after the conference, amen, we left Philippines, amen, to go here into Indonesia. And now we are here in Indonesia in the span of 8 months. And in the span of 8 months, we saw the favor of God. You know, nung dumating kami dito, amen, hindi ko alam kung ano yung aming gagawin. Amen. Opposite sa aking ini-expect. Akala ko magiging madali. Hindi pala ganun kadali. Amen. Yung culture shock, yung language barrier. Amen. At first, medyo may kahirapan makipag-usap sa mga tao. Amen. Una, kasi Muslim na bansa. Pangalawa, amen, hindi sila makaintindi ng English. Amen. So, I have to find somebody who can understand English and kahit pakunti-kunti lang ay makapagsalita din ng English para kami ay makakommunicate sa kanila. And little by little, amen, hallelujah, may mga tao na iniligtas ang Diyos, may mga tao na naabot ng mabuting balita, amen, mga backslider, amen, hallelujah, na
naabot ng pagmiministeryo natin dito. Amen. Mga Kristiyano na religious na dati yung buhay ay walang, amen, direksyon. Ang buhay, amen, ay religious lang, walang personal na relasyon sa Panginoon, walang commitment. At unti-unti, mga minamahal, binubuo ng ating Panginoon ang kanyang gawain dito sa Medan, Indonesia. Amen. We've seen this open door like never before. Kaya totoo ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 8, "See, I have set before you an open door, and no one can shut it." So ang ating Panginoon ang siyang nagbubukas ng pintuan. Hallelujah. Siya ang nagbubukas ng pintuan. Kaya yung mahalaga, pag binuksan ng Diyos, kailangan sabayan mo kaagad. Amen? Kasi kapag ang pintuan ay nakasara, amen, mahirapan ka. Pero kapag binuksan ito ng Diyos, yung mahalaga na tayo ay maging sensitibo at sabayan natin ang pagbubukas ng Diyos. Amen? Hallelujah. At sa biyaya ng Panginoon, amen, sa tulong din ng aking pastor, Pastor Yeli Sidilie, at ng Western Visayas Fellowship Churches. Sila ay nagtulong-tulong financially para kami ay mapadala dito. Amen? 70 churches that time, ngayon 81 ng Western Visayas. Praise the Lord. Sila ay nag-ambag-ambag. Amen? Ng pananalapi upang kami mapadala dito, masuportahan kami, at hindi nagkulang ang Diyos. Nandoon yung biyaya ng ating Panginoon. Dati hirap ako, amen, mag-communicate sa tao, but now God provided interpreters for me upang sa aking pangangaral ng salita ng Diyos sa English, hindi sila makaunawa ng English, God raised up interpreters, amen, upang, amen, matranslate sa kanila sa bahasa Indonesia ang salita ng Diyos at kanila itong mapakinggan. Amen. Hallelujah. At yung isang labanan pa dito, because Indonesia, amen, is a Muslim nation. Kaya we need to be wise, we need to be strategic, amen, sa ginagawa namin dito ng mga gawain. Amen. But the Lord is so good. Amen. God, amen, connected us, amen, to someone who has, amen, connection in the government. Amen. And that person, amen, is a religious Christian, religious organization. Amen. That they help us na makakuha ng kitas. 1 year religious visa, and every year, amen, it will be renewed. Amen. It means, mga minamahal, opportunity ito na ma-establish ang gawain ng Diyos dito sa Medan, Indonesia. Kaya mga minamahal, yung mahalaga na kapag may pagbubukas ang Diyos, huwag mong sayangin ang pagkakataon sapagkat hindi ka hihintayin ng oportunidad. Can you say amen? Preparation must, amen, met opportunity. So that when opportunity comes, you are prepared. Handa ka. Pag may binuksan ng Diyos, you will be able to step in through that open door which God is opening to us. Can you say amen? We need to open our hearts. Maybe yung iba sa inyo, hindi man pagmimisyon sa ibang bansa, yung binubuksan ng Diyos, amen, pero panahon na para mag-asawa ka. Amen! Hallelujah! Ang sabi ng salita ng Diyos, pag maghanap ka, ay makakakita ka. Amen? Be strong, brother. Be strong. Amen? Paniwalaan mo, amen, na magbubukas ang Diyos ng pintuan. Bubuksan ni Lord ang pintuan sa puso ni Sister. Amen? Hallelujah, na siya ay mapaibig sa iyo upang maganap ang calling mo sa Panginoon. Hindi ka naman pwede magpastor na wala kang asawa. Amen. Hallelujah. Kaya magpakalalaki. Amen. Magpakatapang sapagkat gagamitin pa ng Diyos ang iyong buhay sa makapangyarihang paggamit. Maybe, hindi man siguro, amen, directly na magiging missionary ka, pero pwede kang humakbang sa street preaching.
mamigay ng flyers. Amen? Mag-share ng personal evangelism sa mga office mates mo during break time or kayo ay magkakasama sa iyong mga classmates. O pwede humakbang ka. Amen? Nga mag-handle ng Bible study. Can you say amen? Di kaya, humakbang ka. Kausapin mo yung pastor. Meron akong calling. Meron akong desire na magpagamit sa Panginoon. Anong pwede kong magawa? Amen? Di kaya sabihin mo sa iyong pastor, meron akong calling maging pastor. Gusto kong magpa-disciple. Amen? God is opening a door of opportunity for you. So then God can use your life. Step to it. Can you say amen? And be involved to world mission because this is the very heart of God. Palakpakan natin ng ating buhay. Na Panginoon, maraming salamat. Patuloy nyo kaming ipag-pray dito sa Medan, Indonesia. Kailangan namin ang inyong suporta sa panalangin at salamat sa inyong butihing pastor sa pagkakataong ito upang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata sa umagang ito. Maybe bisita ka, hindi ka paligtas. Subalit nais kong ipaabot sa iyo na mahal ka ng Diyos and your life matters to God. God cares for you where it seems that nobody cares for you. Di po ito aksidente na ikaw ay naimbitahan na dumalo sa Church ng Santa Ana. Amen. This is not an accident why you're there sitting. But this is an incident orchestrated by God for you to hear the gospel at mapaabot sa iyo na mahal ka ng Diyos at para sa iyo kung bakit siya ay namatay sa ibabaw ng krus upang sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus, mahugasan ang lahat mo ng mga kasalanan at matanggap mo ang biyaya ng kaligtasan. Kaya kung ikaw yan, sa umagang ito, bisita ka first time, nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, nais mong mapatawad ang iyong mga kasalanan, itaas ang iyong kamay. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Kung merong nagtaas ng kamay, amen, puntahan natin mga usher. I-lead natin sa altar, amen, for sinner's prayer. Amen. Sa mga nagtaas ng kamay, mga bisita, amen, kung meron man, sasamahan kayo ng ating mga usher. Amen. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Please come forward. Amen. And our usher will lead you into accepting the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Habang lahat ay nakayuko, nakapikit ng kanilang mga mata. Amen. Maybe ikaw ay Kristiyano na. Subalit hindi ka pa nagpapagamit ng iyong buhay sa ating Panginoon. Tonight is the night. Amen. To surrender your life to Jesus Christ. Ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon Jesucristo. Maybe, amen, Sunday church goer ka lang or Sunday morning Christian believer ka lang. Amen. And you don't realize the plan of God, the purpose of God, na pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaibigan, may magagawa ka sa ating Panginoon. Amen. Sa mga nakikinig online, amen, the Lord has blessed you with intelligence, with eloquence, amen, with profession. But all you need to have is a willing heart. Sapagkat kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kaprofesyonal, amen, anumang potensyal yung nasa sa iyo, if you're not willing to be used by God, God cannot use you. Amen? God is looking for our availability. Because if you are available, God can help you with the ability. The Holy Spirit can give spiritual gifts
and you can develop abilities as you practice on it. But God is looking for a willing heart that will say yes and amen to the will, to the call, and to the plan of God in your life. Hallelujah. Kaya kung ikaw yan, binubuksan ko ang altar, nais mo magpagamit ng iyong buhay sa Panginoon, lumapit ka sa altar. Amen. This morning, let's stand. I open this altar, find a place to pray. Amen. I want you to kneel down before God and say, God, here I am. Use me. Panginoon, alam ko hindi ka pa tapos sa aking buhay. Alam ko, Panginoon, na may magagawa ka pa sa pamamagitan ng aking buhay. Lord, nandito ako. Amen. Wholly available, a willing vessel to be used according to your plan and purpose. Amen. Lumapit tayo sa altar, yumuko tayo. Amen. Yes, hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Cry out to God, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, use my life. Shibaramande ribo shiki alarabanda rabandi ribo shiki arabai. Oh God, help us, O Lord, to step out from our comfort zone. Help us, O Lord God, to obey your words, to do your will, O God, in our lives. Hallelujah. Bangunin mo, Panginoon, ang mga buhay ng iyong mga tao na nakaluhod ngayon sa altar, na nagdi-desire ng kanilang mga buhay ay magamit mo sa makapangyarihang paggamit. Oh God, I pray to raise up mighty preachers of your word in Santa Ana Church. Raise up, oh God, mighty teachers of your word, oh God, that will teach, amen, hallelujah, the Bible, the truth, oh Lord God, to other people. Raise up mighty disciples, God. Raise up, oh Lord, I pray, supporters, mega supporters, God. Pastors and wives, oh Lord. Workers, oh God, in Santa Ana Church. Raise up, oh God, missionaries, future missionaries, oh God, and missionaries' wife, oh God, in Santa Ana Church. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga puso. Nakakaalam, Panginoon, hallelujah, kung ano yung the best para sa kanila. Gamitin mo ang iyong mga tao sa Santa Ana Church to be involved, oh God, in this mission in reaching the world. Give us, oh God, a heart for the mission to be involved, oh God, in world evangelism, in world mission. Give us, oh God, a heart like yours, compassionate, burdened heart, a loving heart, a caring heart to those who were lost. Oh God, use our lives to become an extension of your hands to reach and to save that which was lost. Bless, oh God, Santa Ana Church. Oh God, that they will multiply. They will become strong, O Lord. They will have influence, O God. And I pray, O Lord, that Santa Ana Church will send more pastors and wives in the harvest field. And even, O God, you can raise up missionaries from that place, O Lord, to be sent to other nations. Bless the ministry of Pastor Franco, O God, and Sister R.A., with their kids, O God, and with the congregation of Santa Ana. In Jesus' name, tayo po ay tumayo lahat. Amen. Let us all stand. Amen. Let us all stand. I want you to raise up your hands to the Lord tonight. At minsan pa, isang malakas na pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Shalarabamamamande kaya manday. Shiki olororobo shikalamamamande rebebebebe. Come on, church. Let's praise the Lord tonight. Ribebebe kiolorobo shialarababababa rebebebe. Rididiolorobo shialarabamamamamanda rabamamanda.
Oh, we praise you, we glorify your name. Ri-di-di-di-an-da-ra-ba-ba-ba-da. Oh God, hallelujah. Blessed be thy name. Minsan pa isang malakas na palakpak at pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Robo-shianda ra-ba-ba-ba-ba. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, salamat, Santa Ana Church. Salamat, Pastor Franco, Sister R.A., and with kids. Amen. At ako po ay natutuwa na maging kabahagi. Amen. Sa inyong gawain ngayong umaga. God bless you. Amen. And hopefully, amen, one day to see you in person. Amen. In Mandaluyong Bible Conference. God bless. Isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat.